Umaga po sa bawat isa. Muli po tayong gumising, dala-dala ang kagalakan at pag-asa sa Panginoon dahil patuloy pong kumikilos ang gumagawa ang Panginoon araw-araw. At bago po tayo dumako sa pag-uusap tungkol sa salita ng Panginoon, tayo po'y umawit. Awitin po natin yung For All You've Done. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know you're great to see us through. Second stanza po. For all those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hand. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know you're great, will see us through. Wala po sa simula. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Second stanza po. For all those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hand. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Hallelujah. Praise you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maging pagpapala at kagalakan yung inyong mga salita ngayong umaga. Humihingi po ako ng karunungan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ihandaan niyo po ako sa pagsasalita ngayon at ilaan niyo rin po yung puso namin upang kami tumanggap ng mensahe niyo
manatili lang po na ako'y ginagamit nyo. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakil at paggalang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At meron nga lang pong humingi po ako, may mag-comment po na kung pa pong lakasan yung boses ko kasi po may tulog pa po. May mga natutulog pa po dito. Kaya mag-confirm nga po kahit isa lang na kung okay na po yung ganito kalakas na boses, ay magpapatuloy po tayo. Hintayin ko pong may isang mag-comment na kung mahina po o kailangan ko pang lakasan yung aking boses. Ayun. Maraming salamat po sa atin pong pagpapatuloy. Gusto ko pong simulan sa tanong. Dahil ang sisimulan ko po sa tanong. Pwede po bang magbigay kayo kahit hindi nyo na po i-comment? Mag-isip nga po kayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Yun po ang simula natin. Magsimula po tayo sa tanong. Ang tanong po ay pwede ba kayo umisip ng mga ilang bagay na pwedeng magpasaya sa inyo? Okay lang po kahit hindi spiritual. Makakarating pa rin po sa langit kahit hindi naman spiritual hindi naman po kailangan masyadong spiritual yung sagot. Kaya yung mga bagay, pwedeng mga activity, pwedeng pagka nakapunta ka doon sumasaya ka, pwedeng pagkain. Gusto ko lang pong mag-isip tayo ng mga ilang bagay na makakapagpasaya sa atin. Mga kahit 2 o 3 lang po, kahit sa isip lang po. At ako nang magsasabi. Ang malakas makapagpasaya sa akin ay chocolate. Tsaka isang magandang tulog, isang maganda at mahabang tulog. Ayan, napakasimple. Bagay nakakapagpasaya sa atin. Sa akin po, 'yun. At alam niyo po, pero minsan alam niyo po, 'di ba? Naranasan naman po natin 'yon na kahit yung nakakapagpasaya sa iyo ay nasa iyo na o ginagawa mo o nandun ka na mismo sa lugar na kung saan masaya ka. Pero bakit minsan tinatablan tayo ng kalungkutan? Minsan naaapektuhan pa rin tayo ng kalungkutan, yung mga pangamba. At alam niyo po, minsan naiiyak pa nga tayo May talagang yung sa sobrang lungkot, sa sobrang naapektuhan ka o sa sobrang grabe nung nabalitaan natin, sobrang grabe nung nangyari. Minsan naiiyak tayo. Pero ito po yung susing talata natin. Basahin po natin sa Psalms 30 verse 4 and 5. Aklat ng mga awit o Salmo chapter 30 verse 4 hanggang verse 5. Ganito po ang sinasabi sa Psalms 30 verse 4. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, kayong mga tapat sa Kanya. Papurihan nyo ang Kanyang banal na pangalan, dahil ang Kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang Kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At bago ko po ipaliwanag, isang mabilisang pananalita lang po. Magkaiba po yung saya at saghalak. Ulitin ko po, isang mabilisang paliwanag, magkaiba po yung saya sa galak.
Yung saya po ay may pinagkukunan. Halimbawa, masaya ka dahil may ganito, may ganyan. Masaya tayo kasi, masaya tayo, mga ganon. At yung saya po ay talagang nasa pakiramdam lang. Yung kagalakan naman ay isang diretsong pananalita. Ang kagalakan ay bunga ng banal na espiritu. Yung happiness, yun po yung saya. Yung joy, yun yung bunga ng banal na espiritu. At yung galak, walang ibang pwedeng pagkunan kundi ang Panginoon lang. Sa Panginoon lang makikita yung kagalakan. At kung tayo ay anak ng Diyos, ito yung makikita sa ating bunga. Ito yung katangian na nakikita sa mga anak ng Diyos. May kagalakan. Okay po? Ang linaw po yun. Yung saya ay mostly pakiramdam lang at may pinagkukunan na maraming bagay. Maraming dahilan kung bakit tayo pwedeng maging masaya. Yung galak ay bunga ng banal na espiritu. Walang ibang pwedeng pagkunan kundi ang sa Panginoon lang. At yung binasa po natin, obviously, magpo-focus po tayo sa huling part ng verse 5. Sabi po doon ay sabi po doon sa English, weeping may tarry for a night, but joy comes with the morning. Hindi naman po literal lang ibig sabihin nito na sa umaga lang tayo sasaya. Ang ibig sabihin po ay may panahon ng saya at lungkot. Mababasa naman din po yun sa Ecclesiastes chapter 3. Yun po, may panahon ng pagtawa at pag-iyak. Pero kung babasahin nating mabuti yung sa version ng Ang Salita ng Diyos, sabi dito, nagulat din ako. Sabi doon ay, maaring sa gabi ay may pagluha. Maari, yung word na maari, huwag niyo pong kakalimutan yung maaari. Ano pong ibig sabihin ng word na maaari? Ibig sabihin, pwedeng dumating o pwedeng hindi din dumating. Hindi sigurado na palaging may pagluha at lungkot. Pwedeng meron, pwedeng sandali lang, o kaya pwedeng matagal. Hindi sinasabing malulungkot tayo palagi, hindi sigurado. Sabi doon, weeping may tarry for a night. Pwedeng malungkot tayo sa isang gabi. Sa Tagalog, ito nagulat ako, isang word lang ang laki na nung pinagkaiba. Maaring sa gabi ay may pagluha. Pwedeng meron, o hindi natin itatanggi na pwedeng meron. Pero wag nating, ba't lagi nating ilalagay yung pag-asa natin sa pwedeng meron? Kung gaano ka pwedeng meron, ganun din naman pwede na wala. Di ba? Maaari, hindi naman sinigurado na may lungkot palagi. Pero ang sinisigurado po ay may galak sa umaga. Sinigurado po ng Panginoon. Alam po natin lahat yan. Sinigurado ng Panginoon na may mararanasan tayong bagong pag-ibig, bagong lakas, bagong biyaya, bagong buhay, at ito'y laging sagana bawat umaga. Yun ang sigurado. Kaya wag tayo palaging mag-expect ng kalungkutan, pero ang i-expect natin laging may kasayahan. Amen? Ulitin ko po, wag tayo mag-expect na laging may lungkot. Hindi natin i-deny, hindi natin itatanggi na darating yung kalungkutan, pero hindi yan palagi. Sinigurado ng Bible yon na pwedeng may kalungkutan. Pero ang mas sinigurado ng Panginoon, ang kalakasan, ang kagalakan ay dumadating bago tuwing umaga. At
realidad po ng buhay. Ito po, isang sitwasyon sa atin na palagi ko marami ring nakaranas. Naranasan ba natin na napakaganda ng umaga natin, masaya tayo, tapos biglang may darating o biglang magkakaroon ng dahilan para mabasag yung kagalakan natin. Yung tipong dumarating yung kalungkutan sa gitnaan ng tagumpay, sa gitna ng saya, sa gitna ng pagdiriwang, sa gitna ng isang magandang sitwasyon, biglang darating yung kalungkutan sa kalagitnaan. Di ba ang hirap nun? Ang sakit nun. Nakakapanglambot yun. Pero naisip ba natin, at kahit kailan wag natin tong kalimutan, na kung papaano tayo pwedeng lumungkot sa gitna ng, kung wag po natin kalimutan na kung gaano tayo pwedeng lumungkot sa kalagitnaan ng isang magandang sitwasyon, pwede rin tayong magtagumpay, pwede rin tayong sumaya sa kalagitnaan ng malungkot na sitwasyon. Nung pinaisip sa akin ng Panginoon yun, sabi ng Panginoon po kahapon nung nag-aaral ako, anak, maraming tao biglang nalulungkot, biglang tinatamaan ng lungkot sa kalagitnaan ng kasiyahan. Pero hindi nyo ba naisip na pwede rin kayo makakita ng saya sa gitna ng kalungkutan? Pwede kayo makakita ng lakas sa gitna ng pagsubok. Kung papaanong dumating yung kalungkutan, ganun din pwedeng dumating yung kalakasan, yung kasiyahan. Minsan nakafocus tayo sa kalungkutan. Kaya naisip ko, bigla-bigla tayo nalulungkot, pero hindi madalas pumapasok sa isip natin na nalungkot nga ako, hindi ibig sabihin pwede rin akong sumaya. At mas pinagtibay naman ng Bible yung pagsaya kaysa sa paglungkot. 'Di ba? Yun po, wag nating kalimutan. Pwede at napaka totoo nung sinasabi ng Bible na laging may kalakasan, may kagalakan. Makakakita tayo palagi nun. At isang paalala po tungkol sa kalungkutan. Ang isang paalala po, hindi naman po ibig sabihin na nakakaramdam tayo ng lungkot, natalo na agad tayo o mahina tayo. Dalawang magkaibang bagay po. Hindi naman po, ulitin ko po hindi po ibig sabihin na nakakaramdam tayo ng lungkot, ibig sabihin talo na agad tayo. Bakit? Pwede naman pong nakakaranas tayo ng pagod pero busog tayo. Marami po dyan, yung mga taga Taiwan, nakakaranas nun. Pagod na pagod sa trabaho pero isang magandang kain lang. Hindi napawi yung pagod pero nakaramdam ng kabusugan. Ano pong gusto kong puntuhin? Dalawang magkaibang bagay po yung lakas at kalakasan at kagalakan. Hindi po ibig sabihin na mahina ka, nanghihina ka, kailangan malungkot ka na agad. Hindi naman po ibig sabihin na malakas, hindi naman po ibig sabihin na nanghihina ka, malungkot ka na. Hindi naman po ibig sabihin na malungkot ka, ganun din yung kalakasan mo. Wala po itong kinalaman. Dalawang magkaibang bagay po yun. Pero ang maganda, parehas yung matatagpuan sa Panginoon. Yung kalakasan at kalungkutan. Hindi mo kailangang manghina at malungkot ng sabay. Pwedeng isa-isa. Pwedeng hindi mo rin maranasan. Pero ang lahat, dalawa na yun, matatagpuan sa Panginoon. Kaya po yun, isang paalala lang po, hindi po pagka nakaramdam ka ng lungkot, talo ka na. Nanghihina na agad yung spiritual life mo, lumungkot ka lang. Hindi po, dalawang magkaibang bagay po yun. Isang halimbawa po, bago po ako magtapos.
Yung kagalakan ay parang pwede nating masabi na parang isang balon ng tubig. Ulitin ko po, yung kagalakan ay parang isang balon ng tubig. Kailangan ihulog natin yung timba natin para makakuha ng tubig. Ibig sabihin po, kailangan may gagawin tayo para makakuha ng kagalakan. Kailangan mag-exert tayo ng effort para maranasan natin o makakuha tayo ng kagalakan. Ganun po ang kagalakan. Ganun siya, parang paano ba natin? Ganun siya kinukuha. Ganun para makakita tayo ng kagalakan, kailangan mag-effort tayo. At hindi tayo pinahirapan ng Panginoon na gumawa muna ng balon. Yung balon andyan na. Yung kagalakan po, nariyan na. Alam natin kung saan natin makukuha. Pero kinakailangan gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng hakbang para makakuha ng kagalakan. Kaya yung iba nalulungkot, baka hindi sila gumagawa ng paraan para makakuha ng kagalakan. Alam lang nila kung saan makukuha, pero kung hindi natin ibababa yung timba natin, hindi natin ihuhulog yung timba natin, wala tayo masasalo. Kahit tumambay ka sa balon, kung hindi mo ihuhulog yung timba para makakuha, hindi ka makakatanggap. At kung hindi tayo kikilos, hindi tayo makakatanggap ng kagalakan. Mga kapatid, ang dami ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Yung kaunting effort lang na ang hinihingi ng Panginoon para makatanggap tayo ng kagalakan. Araw-araw may libreng pagkakataon po na ibinigay sa atin. Kailangan magdesisyon po tayo, kumilos tayo para makatanggap ng pag-ibig. Makatanggap ng kagalakan. Sorry po. At kinakailangan din po kung ingatan din natin yung kagalakan. Sabi nga nung narinig ko, guard your bucket. Ingatan mo yung timba mo. Kasi kahit may balon dyan, kung wala kang timba, hindi ka rin makakakuha. Ingatan po natin puso natin. Kung pwede natin bigyan ng kahulugan, yung timba po na hinuhulog natin ay pwedeng sumimbolo sa atin mismo sa buhay natin. Kailangan ingatan po natin, magkaroon tayo ng protection, gwardiyahan natin yung puso natin para hindi nakukuha ng kaaway yung kagalakan. Yun naman ang ginagawa ng kaaway. Kung bakit tayo nararanasan ng kalungkutan, kasi gusto niyang nakawin. Magnanakaw po talaga ang kaaway. Huwag po nating hayaang nakawin niya. Yung talagang inilaan ng Panginoon para sa atin. At gusto ko pong magtapos dito sa verse na ito, Psalms 34:19. May kalungkutang dumarating sa mga matutuwid, pero iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Yun po ang iiwan ko sa inyo. Tandaan niyo po yung dalawang verse. Psalms 30 verse 5. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. At Psalms 34:19. May kalungkutan na dumarating sa mga matutuwid, pero iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Kaya po, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi laging may available na kalakasan, kagalakan, laging bago tuwing umaga. Kaya salamat po sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po minsan pa sa ginagawa ninyo sa amin. Salamat sa katotohanang lagi niyong ipinapaalala sa amin. Dalangin ko nga po, in the name of Jesus, makatanggap kami ng kagalakang nagmumula sa inyo. In the name of Jesus. Holy Spirit, minsan pa ho, humihingi kami sa inyo
ng kagalakan makita sa amin, ibunga namin yung kagalakan na nanggagaling sa inyo, upang walang magawa ang kaaway, upang kami lituhin, upang kami palungkutin, maging masaya kami, makaramdam kami ng kasayahan sa piling po ninyo. At pinagpapala ko po lahat ng manonood at lahat ng kasama ko po ngayon sa pag-aaralan na ito. Ang pag-iingat ay sumaamin sa isang linggo na ito, at kayo ang patuloy na makakilo sa buhay namin, at ingatan nyo nga po yung mga mahal po namin sa buhay, malayo man po o malapit sa amin. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon, at kung pwede po akong mag-request sa inyo, lagi nyo pong isama yung DFC Vietnam sa mga panalangin nyo. Malaking bagay po yung suportang panalangin nyo para sa lugar na ito. Maraming salamat po sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magalak po tayo sa Panginoon. Inuutusan ko po kayo sa pangalan ng Panginoon, magalak tayong palagi. Sa Diyos po ang papuri.